Let us open our Bible on Psalm 62, verse 11. Praise the Lord. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. All right. So, sinasabi po dito, kung sa Tagalog pa, ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Now, anong kapangyarihan ito? Biruin natin yung universe were created by His power. Sinalita niya lang. By His word, the universe were framed or were created. Napakadakila ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay kumilos sa buhay ng tao. Kung basahin natin ang Biblia, napakaraming demonstration ng power of God na na-demonstrate sa bawat tao na kanyang ginawa ng kanyang kapangyarihan. So, ganun din sa buhay natin. He can do it to us also. No? Magagawa niya rin ito sa atin. The same faith we learn from Abraham, the same faith and obedience we learn from his children. So, the same God na sumama sa kanila, the same God na sumasama sa atin, the same God. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya, walang imposible, no? Na ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos din sa buhay natin. Basahin natin. Ephesians 1:19. Praise the Lord. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power? Yes. Imagine that. What is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Kaya napaka-importante yung maniwala tayo sa Kanya. Abraham started from believing God at sinundan ng kanyang obedience equals friend of God. So ganun din po sa buhay natin, magsimula tayo sa believing Him plus obedience equals a friend of God. Maging kaibigan tayo ng Diyos. Kaya sinabi dito, and what is the exceeding, kung sa Tagalog, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan ay sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Now, ano ang pinaka matatawag natin na makonsider natin na sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagawa, nangyari sa ating personal life. Itong personal life lang natin. Huwag na lang tayong pumunta sa second person, third person. Huwag na lang muna tayong pumunta sa ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos. Dito na lang sa personal life natin. Ano ang hindi natin makalimutan na kapangyarihan niya na gumawa at kumilos sa ating bawat isa? Basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan. Yan ang pinaka number one na makonsider natin na by the power of God na gumawa, nangyari sa ating personal life. Ano yun? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ang miracle dyan, wala na tayo
sa bad works. Yun ang pinakamalaking miracle na nangyari sa buhay natin. Bakit miracle? Because all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no not one. Pero ginawa ng Diyos ang milagro sa buhay natin na binago niya yung buhay natin. Binago niya yung iisip natin, binago niya yung puso natin, binago niya yung pananaw natin, binago niya yung mga gawa natin. Tingnan mo ang nangyari dito. We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So ibig sabihin niyan, winala niya yung evil works. Winala niya yun kasi yun yung magkahatid sa atin sa kapahamakan. Yun yung gawa ng kanyang kaaway. Yun yung itinanim ng serpente sa buhay ng ating mga magulang. And that is the reason why all have sinned and come short of the glory of God. Because of one man disobedience, all become sinners. Pero binago yan ng Diyos. Noon tayo ay naniwala sa Kanya. Kaya napaka-importante yung believing God. Tapos sundan mo ng obedience equals a friend of God. Maging kaibigan ka ng Diyos. At kung maging kaibigan ka ng Diyos, ang Diyos ay para sa iyo. Ang Diyos ay sasama sa iyo. Ang Diyos magre-reveal sa iyo ng gusto niyang i-reveal sa inyo, sa atin, sino man sa sanglibutang ito, para sa kanilang kapakanan. Kaya, grabe, yung dito lang muna natin tingnan sa sarili natin. Praise the Lord. Na kung gaano yung power ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Tingnan mo yung testimony dito ng isang bulag. Napilit talaga ng mga Parisiyo na ipalabas na yung nagpagaling sa kanya ay masamang tao. Ang nagpagaling sa kanya is, we could say, the devil. So, kaya sa buhay po natin, itong pagbago ng buhay natin, sometimes, gagawa ng paraan ang diablo na hindi ma-honored ang Diyos, hindi ma-glorified ang Diyos. At kung maaari lang, baliktarin ni Satanas, tayo na ang mag-glorify, tayo na ang magmamayabang, tayo na ang parangalan. God forbid, ipalayo yan. Siya yan, ang Diyos yan. Kaya, tingnan mo yung blind. Sabi ng blind, masama man siya o mabuti, hindi ko alam. Isa ang nalalaman ko, once I was blind, but now I see. So ganun din sa buhay natin. Let us testify. Buhay natin that once we were sinners, once we were ungodly, once we were unholy, once we were sinners, but now we are righteous, we are holy, we are children of God. Na isa na lang naiwan sa buhay natin, yun na lang good works. Praise the Lord. That is miracle. Miracle yan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, which God hath before ordained that we should walk in them. Ito ay sadya na talagang ginawa ng Diyos na lumakad tayo sa good works na yan. Kaya, let the work of God appear unto us na wala ng bad works. Sana yung bad works, we hate them. Sana yung evil works, we resist them. Sana yung bad works, we abhor them. Ang good works, yun na yung we love. Yun na yung inibig natin. Yun na yung ating
pinaka-masterpiece sa buhay natin. Kasi ang Diyos, ang ating pinaniwalaan, siya yung nag-uudyok sa atin. Gawin natin ito, gawin natin yan. Yung according to His pleasure. Kaya, tayo, naging mga servants tayo ng Diyos. Hindi sa pamamaraan ng Bible schools. Hindi nagawa yan ng Bible school. Tayo na naging mga servants of God tayo. Dahil sa ano pang mga education sa sanglibutang ito, hindi. Naging mga servants tayo ng Diyos because of purely by the power of God. Dahil naniwala ka. Dahil nag-obey ka sa Kanya. Anybody, anyone could be the servant of God if you believe Him and obey Him. Praise the Lord. Tingnan mo anong nangyari dito sa Ephesians 3 verse 7. Praise the Lord. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Yes, naging minister ka. Naging pastor ka. Naging servant of God ka. According to the gift of the grace of God. Pag sinabing gift from someone who gave it. Pag sinabing gift, kanyari, meron kang magandang damit. Ganda ng damit mo gift yan sa akin. So, hindi ikaw ang bumili. Merong someone na nagbigay sa iyo. So, sa buhay natin, ano man yung meron tayo ngayon, that is not ours. That is a gift of the grace of God. Praise the Lord. And that is by the effectual working of His power. Ganun. So, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Believing and obeying equals a friend of God. Now, kung friend of God, ang bawat isa sa atin, ang power of God magkilos sa buhay natin. Hindi na tayo. Yung pagbago ng buhay natin, pagbago ng isip natin, pagbago ng pananaw natin, power of God yan. Nawala na yung kadiliman, nawala na yung kasamaan, ang naiwan na lamang yung mabuti, yung naiwan na lang katuwiran, kabanalan, yun na lang. That is belong to God. Kaya sa buhay natin, we should know how to guard this work of God na ginawa niya sa atin. Gwardyahan naman din natin ito. Kaya ang dami ditong mga exhortation si Jesus Christ, watch and pray that you enter not into temptation. Tulang na lang niya sabihin, mag-pray kayo lagi at magtukaw kanunay, padili mo mabalik sa kamot sa inyong amo kaniadto. Magpabilin ka mo sa Diyos. Ayaw na mo pagbalik. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you free, and be not entangled again with the yoke of bondage. O yun ang mga warnings ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung gawa ng Diyos sa buhay natin, guard it. Praise the Lord. Gwardyahan natin ito. Mahalin natin ito. At atin itong ibigin. At marami pang mga bagay na hindi natin akalain na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaalaman, katalinuhan, mga pangangailangan, dami pa. Basahin natin yan. Ephesians 3:20. Praise the Lord. Now, unto Him that is able to do exceeding abundantly above that we ask or think, according to the power that worketh in us. Yes. Tandaan natin yan. We are bound to receive such exceeding blessings from God more than we think. No? Yung bang iniisip natin, yung mga hinihingi natin, pagdating ng panahon,
Hihigitan ng Diyos yung hihiningi natin. Hihigitan ng Diyos yung ine-expect natin. Kaya ganun. Salamat tayo. Able siya eh. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. O, kailan mag-work yung power of God sa buhay natin? If we believe and obey Him. Basta mag-believe tayo sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanya, yung power of God. Dito yan sa mga obedient, faithful children of God. Ngayon, tayo na naman ang gagamitin ng Diyos sa iba. Tayo naman ang gagamitin ng Diyos sa pangkalahatan. Yung hindi pa naliwanagan, yung hindi pa na-bless, hindi pa na-enlighten, nasa kamay pa ng kasalanan, nasa kamay pa ng dyablo, tayo yung gagamitin ng Diyos. Not by our own way, not by our own power, not by our own strength, but by the power of God. Lahat. Basahin natin. Acts 26 verse 18. Praise the Lord. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yan. So, God bless us. God work in our lives. No? Kumilos yung power ng Diyos sa buhay natin. Tinanggal niya lahat ang iniquities, tinanggal niya lahat ang gawa ng kadiliman, nilinis niya tayo ng husto, ginawa niya tayong sisidlan para maging instrumento niya. May purpose ito. Meron itong direksyon, meron itong purpose. Ano yun? To open their eyes, referring ito sa mga taong nabulag pa. And to turn them from darkness to light. Yung nasa kadiliman, maging papunta sila sa liwanag. From the power of Satan, mula sa kapangyarihan ng dyablo na nabiktima sila, na na-deceive sila, baliktarin yan. Doon na sila sa Diyos pupunta, maniwala, mag-obey. Power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins. Pag sinabing forgiveness of sins, ibig sabihin yan, destroying the work of the devil sa buhay nila. Sirain na yan ng Diyos. And inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yung inheritance ng mga matatawag nating sanctified, nilinis na ng Diyos. Binago na ng Diyos. Niligtas na ng Diyos. Niredeem na ng Diyos. That is in me. Tingnan mo, Paul is a very good example. Kaya tayo rin, if ever we preach the Word of God, tayo yung frontal, tayo yung frontage na laging example. Kung sa pagbabago, makita sa iyo. Kung sa kabanalan, makita sa iyo. Sa sanctification, makita sa iyo. Tingnan mo, by faith, that is in me. Nandiyan na sa Kanya. Na-avail na niya. Na-obtain na niya ang sanctification. Kaya, ganun. Tayong mga anak ng Diyos. Be a model. Praise the Lord. Na yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Ihayag natin ito. Ipakita natin ito. Not only by preaching, not only by speech, but by our actions. By our conversations, by our dealing, by our prayer. Pag mag-pray tayo, may kasagutan. Makita ng mga tao yan. Tingnan mo si Prophet Elijah. When he asked fire from heaven to come down, nakita ng lahat. Yung mga disciples, pag sabihin nila yung mga bakol dyan, rise up and walk, makita ng lahat. Yung work of God sa buhay nila. So, ganun. Nung buhay pa si Jesus, nasa flesh pa. Hindi pa siya bumalik doon sa niya, kinaroroonan niya. Kita mo yung works of God na demonstrate. Nakita ng lahat.
So ganun din ang makita sa buhay natin. Walang kaibahan. So, wag nating ikahiya itong gospel of the Lord. Ito yung power of God. Basa. Para magligtas. Romans 1:16. Praise the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Yan. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. Ingatan natin itong ebanghelyo, itong salita ng Diyos. Huwag natin itong lapastanganan, huwag natin itong dungisan, para mahatid natin ito sa mga tao na malinis. Of course, malinis naman talaga ang salita ng Diyos. At kailangan ng salita ng Diyos ang maglinis sa atin. Pag makita nila yung kalinisan sa atin at ibigay natin yung salita ng Diyos sa kanila, effective. Kunyari, model ako sa isang beauty products. Tapos ang mukha ko puno ng mga dumi, puno ng tighawat. Tapos mag-present ako ng product. Oy, bili na kayo, pampatanggal ng tighawat. Tapos ang dami kong tighawat. Sino maniwala niyan? Tapos marami akong, yung tawag niyan, yung black, yung pag mainitan, pekas. Ito, pampaputi ng muka. Tapos ikaw na nagpo-promo, puno ang itim ng muka mo, hindi mga natanggal dyan. Paano maging effective yung iyong presentation? How can the people convince by your presentation? So, pinakamalakas na makonvince ang mga tao sa katotohanan. Tingnan mo, how Jesus convinced us to salvation. Siya mismo nagpakita ng kabanalan. Siya mismo nagpakita hindi gumawa ng kasalanan. Siya mismo nagpakita lahat ng tukso ni-resist niya. Di ba? Wala ka nang hahanapin dyan sa kanya. Lahat, what he walked the talk. Anong sinasabi niya, nilakad niya, ginawa niya. Kaya si Paul become very effective missionary, servant of God because he set himself as an example. Pastor Samuel Algabre become effective mentor sa mga subordinates niya, nag-train niya, kami ng mga batch. Bakit effective? Example siya sa kabanalan, sa katuwiran, sa pananampalataya, sa obedience. Ganon din, the same thing, the same way sa buhay natin ngayon. Praise the Lord. Walang kaibahan. Pero, isang bagay huwag nating kalimutan. Do not ever claim any glory. Do not ever claim any honor. Huwag kang magmayabang, huwag kang mag-angkin ng glory and honor dahil nagawa mo ito, dahil nagawa mo yan, dahil nasalita ka ng ganito, maraming taong na-bless. Do not ever claim any glory. Do not ever claim any merits. Do not. Always consider lahat yan galing sa Kanya. And therefore, honor and glory must go to Him. Praise the Lord. Kaya minsan, yung naranasan ko doon sa Old Macopa, yung nag-preach tayo doon, tayo yung speaker doon, guest speaker. Pagbaba ko mismo, ang daming pastors na nag-shake hands. Anong lumabas sa ibig nila? Pastor, salamat sa imong word. Pastor, na-bless ko sa imong word. Imong word, imong word. Reply kagad ako, that is, hindi na ako sa Ginoo na. Di na ako ayaw gid ang kuna. Tinuod man. Praise the Lord. Basahin natin yan. 2 Corinthians 4:7. Praise the Lord. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Yes. Tingnan mo, napakaliwanag yan. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa.
Tanawa, hindi nga tinaguri ang sisidlang ginto. Hindi nga tinaguri ang sisidlang pilak. Hindi rin tinaguri ang sisidlang kahoy. Pinakamababa, lupa. Yan yung natin, consideration sa ating sarili. Sisidlang lupa tayo. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Praise the Lord. So, do not ever accept any praise, any honor, any glory na pag sinabi nila na salamat sa imong word, balik mo kaagad, hindi yan akin. That is not my word. Kasi ang gusto lang nilang iparating, purihin ka, ibus ka, dakilahin ka. No point. After all, that is not ours. Sisidlang lupa lang tayo. Praise the Lord. So, isa yan na maging careful tayo. Para hindi tayo mabiktima ng diablo, ng kaaway. Huwag ka talagang mag-angkin ng pamang puri mula sa tao. No. But let God be glorified. Bakit nagawa mo yan? Bakit nasalita mo yan? And people were blessed. Bakit yung pag-pray mo sa masakitin, gumaling? Eh sabihin mo, hindi yan akin. Sa Diyos yan eh. Kung hindi sa Diyos, walang nangyayari. Walang mangyayari. Basahin natin. Philippians 2:13. Praise the Lord. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yan siya ang gumagawa, hindi tayo. For it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Ultimo yung to will galing sa Kanya. Uy, Pastor, bakit naisipan mo gawin ito, gawin yan? It's so amazing. It's so wonderful. It's so beautiful. It's so perfect. It is God that worketh in you, both to will and to do His good pleasure. We are just earthen vessel. Praise the Lord. Para maging sisidlan tayo ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero meron din tayong bahagi. But this is not worth to be praised, to be honored. Meron din tayong bahagi. Anong bahagi natin dyan? Iningatan natin ang sarili natin, huwag madungisan. Ingatan natin ang sarili natin, huwag magkasala. Ingatan natin ang sarili natin, huwag madungisan kasi aalis yung Holy Spirit sa atin. So meron tayong, kaya may mga words dito na strive. Pag sinabing word strive, gawin mo yan. Pag sinabing strive, nakipaglaban ka. Pag sinabing strive, nakipag-wrestle ka. Kapag sinabing strive, nag-exert ka ng effort. So anong i-strive natin sa buhay natin? Basa. Colossians 1:29. Praise the Lord. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Yan. Meron din tayong labor, meron din tayong striving para ma-maintain yung kalinisan, para ma-maintain yung obedience. Hindi ka naman pwede mag-obey sa Diyos na wala kang effort or effortless. Hindi man pwede yun. Hindi ka naman pwede na resist mo ang mga temptations. Hindi ka nag-strive. So meron din tayong part. But that is not worthy to be praised. No. Hindi. Whereunto I also labor, striving according to His working. Tulong din ng Diyos ang ating pag-strive, which worketh in me mightily. O, di ba? Nag-strive ka, nag-labor ka, pero according to His working, according to His might na kumikilos sa buhay mo.
So all we have to do is to keep yourself sanctified, to keep yourself clean, to keep yourself worthy. Para pag saan man tayo gagamitin ng Diyos, power of God na ang kikilos. Di na tayo magkakaproblema. Basahin natin last verse. 1 Thessalonians 1:5. Praise the Lord. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Yan. Yung salita na aming binabahagi sa inyo, hindi lang sa salita. Kasi kung salita lang, walang power, yung tao magduka. Ang mga tao magkwentuhan doon, magkwentuhan dito. Ang mga tao mag-mak doon, mag-mak dito. Ang mga tao tayo, lakad. Wala. Boring. Pero ang sinabi dito, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. Pag sinabing power and in the Holy Ghost, magsalita ka, yung utak nila, yung puso nila natatouch. Yung mata nila nabubuksan. Yung tainga nila, they can hear new things. Yung puso nila, madama nila yung impact. Yung mata nila, makita nila yung kaliwanagan. Because of the power of God. Because of His Holy Spirit or Holy Ghost. And in much assurance. Pag magsalita ka sa salita ng Diyos, led ka by the Holy Spirit, damang-dama ng mga tao na may assurance ang kaligtasan. Pag sila ay naniwala. Pag sila ay nakinig ng husto, daman-daman nila ang assurance. Praise the Lord. Merong emphasis. May drive, may impact. As you know what manner of men we were among you for your sake. Nakita ninyo kung ano yung aming gawi na aming ipinakita sa inyo para lang sa inyong kaligtasan. Kaya, purihin ang Diyos, dakilain ang Diyos. Pwede ang power of God magkilos sa buhay natin. Possible. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Yan yung i-pray natin. Lahat ng mga pastors, lahat ng mga servants of God sa ating mid-year conference will be empowered by God and will be obedient by all His statutes and His commandments and become model sa kanilang kongregasyon, model sa buong mundo, sa madla, saan ka man pupunta. Yan ang pinaka-effective para yung power of God magkilos sa atin. Hindi na tayo magproblema. Wala kang vehicle, provide yan ni Jesus. Wala kang simbahan, i-provide ni Jesus. Wala kang parsonage, i-provide ni Jesus. Wala kang guest house, i-provide ni Lord Jesus. Kung ano yung wala, magkakaroon yan. Magkakameron yan. Hihigitan pa ni Jesus yung hinihingi natin. Wala kang wisdom, humingi ka ng wisdom. Yun man yung nangyari nung pagdating ko dito sa Davao Congregation, umayaw yung membro dito ni Pastor. Ayaw namin yan, bata yan. Ayaw namin yan, inexperience yan. So, hindi sila satisfied the way I speak, the way I preach. Hingiin mo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng knowledge na satisfied yung makakarinig. Effective. Lahat nga hinihingi lang natin sa Diyos, ibibigay niya yan at i-exceed pa niya yung ating ini-expect. Praise the Lord. Lahat kapangyarihan ng Diyos kikilos sa buhay natin. But walang shortcut. We need to be patient. Kailangan maging patient po tayo. Because
He will make all things beautiful, not in our time, in His time. He will make all things beautiful. Alam mo, pag time na gawin ng Diyos yan, walang makapigil, kahit tayo. Pag hindi pa time ng Diyos, apurahin mo, wala, hindi mo magawa yan. Ganon yan. Hindi pa time na gawin ng Diyos sa buhay natin, pilitin mo, unsuccessful ka, tayo. Pero kung time na gawin ng Diyos, walang makapigil niyan. Darating yan. Mangyari yan, 100%. Kaya, itong lahat, all belong to God. The power of God. So, God may bless our trip, our flights, our meeting, our conference, and lahat-lahat na. At maging uliran tayo lahat, maging obedient tayo lahat sa lahat ng ating tinuturo sa ating mga membro. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.